kalayaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagpakaram ng bahid ng aming kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol
gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. At ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag nanin yung hadlangan ang pagsasakatuparan ng bitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. ang mabuting papuri sa iyo, Panginoong ating Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpapangaral sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kaniyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na."
Dumampot sila ng bato upang batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Saan po nanggaling ang mga wika ni Jesus? Saan po nagmula yung sitwasyon na ating nabasa at napakinggan sa Ebanghelyo? Ang tagpo ay ang tagpo ng pakikipagniig o pakikipagtalastasan ni Jesus sa mga Hudyo sa loob ng templo. Ano ang ginagawa ni Jesus sa loob ng templo? Siya po ay dumalo katulad ng ibang Hudyo sa isang fiesta na sa batas nila bilang Hudyo ay kailangan mong magtigil o magtinir sa loob ng templo o sa paligid ng templo ng 7 araw. Ito po ang fiesta ng Tolda o Feast of the Tabernacle. Ito ay isa sa 7 na mga fiesta ng mga Hudyo na dapat ay dumadalo sa templo at doon mangaral at makinig. Kaya po itong ating ebanghelyo ay pagpapatuloy ng kaniyang pakikipagtalastasan sa mga Hudyo. Kasama ang ordinaryong tao, mga puno ng bayan, mga pari ng templo, mga eskriba at pariseo. Sa takbo po ng pangyayari, maaaring ito ang kahulihan na sabihin ni Jesus at ulitin ang salitang ako'y ako nga. I am who am. Isang salitang banal, isang salitang iniingatan ng bawat Hudyo na hindi ito mabanggit dahil sa kanilang batas, ang sinumang magbabanggit ng pangalan ng Diyos ay dapat mamatay. Katulad ng tanong ni Moses, noong siya ay makipagdiig sa Diyos, tinanong ni Moses ang Diyos, "Sino po kayo? Papaano ko po sasabihin sa kanila na ako'y sinugo mo?" Sabihin mo sa kanilang, ako'y ako nga. I am who am. Si Jesus lamang ang umulit nito. Nangangahulugang sa kaniyang pag-ulit ng salitang banal, siya lamang ang may karapatan at may autoridad na tanggapin at kaniyahin ang salitang ito. Isang pagpapakita at pagpapakilala na si Jesus ay Diyos at ang Diyos na nasa harapan ninyo ay nagsasalita ng katotohanan. Ito ang hindi matanggap ng mga Hudyo dahil alam nilang simula pa nung panahon ni Abraham, sila'y nakikipagniig sa Diyos na hindi nila kilala. Alam nilang may Diyos. Alam nila dahil ito ang pinaniwalaan ng kanilang mga ninuno ni Abraham, ni Moses, ni Jacob at lahat ng mga propeta. Pero bakit ngayong nasa harapan na nila ang mukha ng Diyos, hindi nila ito maunawaan? Bakit po kaya? Dahil sila ay matitigas ang ulo. Bukod sa pagiging matigas ang ulo, sila ay natabunan na ng iba't ibang pananaw tungkol sa Diyos. Katulad ng na malayo ang Diyos, na nakatago ang Diyos, na ang Diyos ay nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng apoy, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ulap, ng hangin, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng lindol, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan,
pero hindi nila kilala at hindi nila naranasan ng personal kung sino ang Diyos na yan. Kaya nang si Jesus ay nagkatawang tao at ipinakilala ng Ama bilang tagapagligtas, hindi nila iyon maintindihan. Hindi nila iyon matalos. Hindi sumagi sa kanilang isip na ang Diyos na ating kilala ay ang Diyos na nasa ating harapan sa katawan at mukha ng ating poong Jesus Nazareno. Ito ang sitwasyon na sa katigasan ng ulo at sa kanilang paniniwalang mga anak ni Abraham, namuhay sila sa nakaraan. Namuhay silang para bang sila na ang nag-iisip tungkol sa Diyos. Hindi ba pwedeng magsalita ang Diyos ngayon? Pwede, dahil siya ay Diyos at hindi kayang pigilin ng kaalaman ng tao. Pero ang mga Hudyong ito, namumuhay pa sa nakaraan at ayaw nilang maniwala na ang Diyos ay kasama nila. Kaya nga, Emmanuel ang isa sa mga katagang ibinigay ng anghel kay Maria, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Tayo po ay hindi Hudyo. Tayo ay mga Kristiyano. At ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamaraang kayang unawain ng mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya nagiging matigas ang ulo ng tao dahil sa kaniyang sariling paniniwala at hindi ayon sa kaisipan ng Diyos. Kaya hindi natin makita at madama ang Diyos dahil namumuhay tayo sa nakaraan at ayaw nating mamuhay sa kasalukuyan. Sapagkat ang Diyos ay isang karanasang here and now. Ang Diyos ay naririto at dito gumagalaw sa ating karanasan. Yesterday had passed. Ang kinabukasan ay wala pa. Ang naririto lamang ay ang ngayon. Kaya sinasabi ni Jesus, ako'y ako nga, dahil siya'y nagsasalita at the present moment and at the present experience. Huwag nating ikahon ang Diyos ayon sa ating kaalaman, ayon sa ating nalalaman, ayon sa ating talino, sapagkat kung iyan ang ating gagawin, hindi natin madarama ang kaniyang pagbibiyaya at ang kaniyang pag-ibig. Si Saint Thomas Aquinas ay nagsulat ng libro upang sagutin ang simpleng tanong na sino ang Diyos? Who is God? Nakapagsulat siya ng halos 100,000 pages about God. Isang matalinong tao lamang ang pwedeng magsulat ng ganito kahaba, kalalim, ka-philosophical, ka-theological na mga sagot tungkol sa sino ang Diyos. Pagkatapos niyang maisulat, ano ang kaniyang ginawa? Parang sa ating parlance, pwede nating sabihin, yun na yun, after 100,000, naghahanap pa rin siya kung sino ang Diyos. Isang napakagandang halimbawa ang ipinakita sa atin ni Saint Thomas Aquinas, na hindi talino ang makasasagot sa mga tanong kung sino ang Diyos.
kung hindi karanasan ng personal na pakikibaka kung papaano ako sumasama at nakikiisa sa Diyos. Kung papaano ko siyang ibinabahagi o ginagawang kabahagi ng aking buhay sa aking paglalakbay kasama ng aking pamilya. Hindi malayo ang Diyos. Tayo lamang ang naglalayo sa Kanya. Ngayon, sinasabi niya sa atin, ako nga. Tanggapin natin ang Diyos bilang siya. Tanggapin natin si Jesus bilang kapatid, bilang kapanalig, kasama sa paghihirap at tagumpay. Dahil kung papaanong dinanas niya ng ating Poong Jesus Nazareno ang sakit ng buhay, gayon din ibinibigay niya sa atin na mamaranasan natin ang tagumpay kung kaya nating magbata at dalhin ang sarili nating krus hanggang kamatayan. Dahil sa kamatayan, naroroon ang pagkabuhay at tagumpay. Ito ang Diyos ngayon. Hindi na siya ang Diyos na malayo na alam ng mga Hudyo. Ang Diyos na kilala ng mga Kristiyano ay kasama mo sa iyong araw-araw na buhay. Kapiling mo, kaplano mo, kasama mo saan man. Kaya ang Diyos ay wag nating lilimitahan sa Kaniyang kakayahang magawa ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kung tanggap mo ng buong buo ang pagka-Diyos ni Kristo, tanggap din tayo niya ng buong buo sa kabila ng ating mga kasalanan. Ako nga. Ibinibigay ng Diyos ang Kaniyang buong pagkatao upang ating yakapin at isama sa takbo at hamon ng ating buhay. Simple lang ang Diyos, kaya simplihan lang natin ang pakikitungo sa Kanya. Kung papaano kayo makiusap sa inyong kaibigan, ang Diyos ay tunay ding kaibigan. Simple lang. Lord, wala na kaming bigas. Bukas wala na po kaming isasaing. Hindi ka naman binigyan ng bigas. Ibinigay sa iyo palay para matuto kang magtrabaho at hanapin mo ang biyaya ng Diyos. Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Binigyan ka ng asawang madaldal para subukin ang pasensyang hinihingi mo. Lord, ayoko po ng trabaho ko. Di tinanggalan ka ng trabaho. Anong ginawa mo? Nagreklamo ka. Kaya binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Iyon yung ating kakayahan. Yun ang ating sitwasyon. Yun ang ating kaisipan. Tayo ang naglalagay sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Pero sa Ebanghelyo, sinasabi niyang, ako nga. Tanggapin natin ang Diyos ng buong buo upang maunawaan natin kung papaanong ang Diyos ay gagalaw sa buhay mo sa araw-araw ng ating paglalakbay. Dalhin po natin ang Diyos ngayon kahit saan tayo pumunta. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi
sa pananampalataya patungo sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang pagpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ilapit natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Ang ating intensyon para sa ating buong pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga pangarap at mithiin. Sa lahat ng mga pamilya, ating ipagdasal ang pakipagkasundo ng bawat isa at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang at maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit sa giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao,
Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ako'y ako nga. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal. Upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.